Bago to. Ang bitag sa pagsama-sama ng reklamo, karaniwang ginagawa ng Kongreso ang consolidation o yung pagsama-sama ng iba't ibang reklamo laban sa isang opisyal para mapabilis ang trabaho. Pero dito papasok ang trap o yung bitag. Ang argumento, kung ang House ay nag-consolidate ng mga reklamong maaga, yung mga ipinail before February 26, no? Yung mga may paglabag sa one-year bar rule. At mga reklamong tama ang petsa, yung sinampa or isinumite noong February 9 at 18. Pwedeng gawing butas yan ngayon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay? So, ang tanong, bakit bitag? Okay, ganito yan. Sinasabi ng mga abogado na hindi pwedeng gamutin ng mga bagong reklamo ang isang prosesong nagsimula sa illegal na paraan. Kapag pinagsama mo ang isang sira o yung isang illegal na reklamo sa isang maayos o legal na reklamo, yung buong bundle ay maaari ng questionin sa Korte Suprema. Parang isang basket ng prutas yan. Kapag may isang bulok, nadadamay ang lahat. No? Kapag may isang basket ng kamatis na sariwa, lagyan mo na isang bulok, damay-damay na. Parang ganito sa consolidation trap. Okay? Gets nyo? Okay, punta tayo doon sa abuse of discretion. Yung pag-abuso sa kapangyarihan dahil ang appearance ad coetelam ay nangangahulugang hindi sinusuko ni Vice President Sara Duterte ang kanyang karapatang magdemanda o mag-file ng petisyon sa mataas na hukuman upang questionin ang jurisdiction ng House of Representatives. Yung target nila dito, yung grave abuse of discretion. Okay, para dun sa iba na hindi pa masyadong familiar dito, yung grave abuse of discretion, ano ba to? Ito yung kapag ang isang sangay ng gobyerno o isang branch of the government tulad ng House of Representatives ay gumawa ng desisyon na labag sa konstitusyon o labas sa kanilang kapangyarihan. Ang strategy dyan, babantayan ng Fortune, Narbasa, and Salazar ang bawat galaw ng komite ngayon. Okay? Kung itutuloy ng House ang impeachment, kahit may malinaw na paglabag sa one-year bar rule, gagamitin itong basihan para sa isang petition for certiorari sa Korte Suprema. Ito, diniscuss ko na din to several weeks ago. Dito sa kaso na to, sa impeachment na to, sasabihin ng Fortune Narbasa law firm na ang House ay nagpapakita ng pabigla-biglang desisyon at hindi sumusuri o sumusunod sa batas. Okay? Nahirap ito. Mukhang may butas na naman dito. So, ano yung epekto sa impeachment complaint nitong appearance ad coetelam? Ibig sabihin nito, nakareserba ang karapatang idemanda ang House of Representatives sa Supreme Court anumang oras. Okay? Kine-question nila dito kung sakasakali kung legal ba ang pagtanggap pa lang sa mga reklamo noong simula ng February. Consolidation trap, pinipigilan ng House na pagsamahin ang mga reklamo dahil baka madamay ang lahat ng pagiging illegal. No? Yung lahat na naging illegal. Yung pinail na maaga, isinama doon sa pinail ng tama.
O, sabi ko nga kanina, parang isang basket ng kamatis. Ilagyan ng isang bulok, di damay-damay lahat. Mabubulok lahat yan. Okay?